muna tayo. Ano ang nagtulak sa iyo na magtayo ng sari-sari store? Para dagdag income, para makabawas sa gastusin sa bahay. Tapos, gaano ka na katagal nagpapatakbo na yung sari-sari store? 5 years. Di ba sa 7 days, anong araw ka madalas kumikita ng pinakamalaki? Sabado at Linggo. Sabado. So, mga walang pasok. Tapos, yun. Ano ang mga karaniwang mabilis maubos na paninda? Dilata, tapos mga missing products gaya ng mga Maggi, pansit canton, itlog, yung mga pangangailangan. Unang pangunahin. Tapos, paano mo ilalarawan ang iyong araw-araw na benta ngayon kumpara sa mga nakaraang taon? Sa ngayon, tag-ani, medyo malaki talaga. Pero kapag hindi tag-ani, konti talaga. Halos kalahating walang benta. Ano ang mga karaniwang problemang pinansyal na nararanasan mo sa pagpapatakbo ng tindahan? Madalas kapag inuutang yung mga gin, ganyan talaga malaki ang malaki ang puhunan pero kaunti yung tubo. Tapos yan talaga madalas kapag madalas na kalahati ang utang, agrabyado yung ibang paninda. Tapos, paano nakakaapekto ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa iyong negosyo? Mahirap talaga yun Ning, kasi gawa ng pag tumaas yung tindahan mo. Tapos yung pamasahe ka agad sa pamimili mo sa bayan. Tapos tataas pa yung presyo. Nakaka-discourage sa namimili. Tapos, ano ang mga hamon ang nararanasan mo kapag may kalapit na ibang sari-sari store? Hindi talaga maiwasan yan. Minsan talaga ay nandyan yung yung madalas talaga na nag-aaway kayo. Pagkakaintindihan. Hindi talaga. Paano mo hinahandle ang mga customer na umuutang at madalas na nadidelay sa bayad? Kailangan talaga nang meron kang nang itatakip sa mga utang nila. Paano mo inaayos ang presyo ng mga paninda kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin? Sinusulat ko talaga sa papel pag tumataas at sinasabi ko na nagtaas yung presyo. Ano ang mga pagbabago ang ginawa mo sa tindahan para mas makaakit ng mga customer kahit may matinding competition? Yan, dinadagdagan ko ng school supply, beauty products, mga accessories. Naisip mo na bang isara ang iyong tindahan dahil sa mga problemang pinansyal? Bakit? Oo, bakit hindi? Oo, minsan kasi pag madalas nga marami pa yung utang kaysa sa bili. Hindi kasi pag nakabayad naman, tulong pa rin sa kabuhayan. Ano ang nagtutulak sa iyo na ipagpatuloy ang sari-sari store kahit may kahirapan sa pera? Yan. Kasi kapag walang-wala ka talaga, may mahuhugot ka eh. Kasi kapag wala ka na nga, wala ka pang ihuhugot, wala din. Wala na talaga. Sa iyong palagay, ano ang sekreto ng isang matagumpay na sari-sari store kahit maraming hamon? Talaga, kailangan yung kinukuha mo dun sa tindahan, kahit sa pamilya mo, ililista talaga, tsaka pababayaran. Yun, last po. Anong mensahe o payo ang gusto mong ibahagi sa ibang sari-sari store owners na dumaranas din ng hirap sa negosyo? Tiis-tiis lang talaga kapag may tindahan. Tapos, kailangan pag may tindahan ka talaga sakripisyo. Tiis, sakripisyo. Tapos yung paninda mo talagang ilista mo kahit piso lang talaga yung tubo. Talagang kukunin mo dapat yon. Tsaka mahinahon lang palagi. Thank you.